Assalamualaikum. Kamusta mga ginigiliw kong viewers? Ako si Kimmerman. At ang video na ito ay walang kinalaman sa trabahong pang nursing or pag-unbox at pagbuo ng Gundam model kits or any mecha model kits. Dahil ang video na ito ay tungkol sa pagsasuggest or book suggestion on how to change your life principles. At bakit nagsasuggest ka na ng libro, Kimmerman? Kasi maliban sa pagtulog at pagbuo ng mga Gundam model kits, maliban ako ang pagbabasa. Whenever I have time, kahit nasa trabaho ako nagbabasa ako ng libro. Nagbubuklat ako ng pocketbook at ayan, nagbabasa tayo. So meron ako ditong 7 books that can change your life's principles. So I have here this 7 books na napakagandang basahin at sana makabili kayo nito kapag nakita nyo sa mga bookstores or online shopping platforms. Ayan. Nakikita nyo mga books na yan. So dapo tayo sa top 7. Isa-isahin natin yan, 7 until top 1. Okay? Let's go! Number 7 sa ating list ay Good Vibes, Good Life by Vex King. So si Vex King ay isang social media influencer sa Instagram. So si Vex King, marami siyang pinopost sa Instagram about mga quotes about positivity. At ito yung parang compilation ng kanyang mga pinopost. Ang ganda ng book na to, very quick read. And tungkol ito sa pagiging positive sa buhay. Actually, na-realize ko, pag ang isang tao nagsasuggest ng mga positive thoughts, kadalasan parang nati-take for granted. Kasi minsan pasok sa kabilang tenga, labas sa kabila, di ba? So, pag sinulat pala sa libro at paulit-ulit mong binabasa na, tatatak siya sa isip mo at medyo makakabesa mo na or magiging na siya sa buhay mo, magiging part na ng buhay mo para maging matinuang tao. So, topic dito ni Vex King ay maging positive tayo, sibakin natin yung mga negativism sa ating pag-iisip at being positive, magiging maayos ang iyong buhay. Simple as that. So, very quick read, di ba napakasimple, magiging maayos ang iyong buhay. So, let's go to number 6. Number 6, I have here the Art of the Good Life by Rolf Dobelli. Actually, parang sequel to ng Art of Thinking Clearly ni Rolf Dobelli. Pero ang pinagkaiba lang is medyo straight to the point ito, tsaka quick read. Yung Art of Thinking Clearly kasi marami pa siyang principles doon na napakahabang basahin at medyo technical blah blah. Pero ito is quick read na tinatalakay dito ni Rolf ang pagbasag ng mga stereotype thinking or stereotype negativism na meron tayo sa buhay. And katulad ng una niyang aklat, dapat magkaroon ng pagkalampag sa isip, yung refresh or reboot ng isip natin para mas lumawak ang pananaw natin sa buhay, leading to a good life na sinasabi, diba? Number 5, I have here Be Water My Friend. So Be Water My Friend by Bruce Lee. Pero compilation at mga pagsasalita na to ni Shannon Lee, yung anak ni Bruce Lee, pangalawang anak niya, kapatid nung namatay na si Brandon Bruce Lee. So this Be Water My Friend ay aklat ng mga principles na natutunan ni Bruce Lee sa kanyang master na si Ip Man or si Yip Man. At
may pagka-Taoism tong book na to eh. At ang ganda na itong book kasi sobrang entertaining. May kahalong historical life ni Bruce Lee. Tapos entertaining din. Pero mostly principles na natutunan ni Bruce Lee. Bakit be water? Kasi natutunan ni Bruce Lee ang principle ng water upang i-apply sa martial arts niya at sa daily life. Kumbaga, sa Taoism, ang water ay symbol of clarity, no limitations, calmness, power, and adaptability. So in life, we need to be adaptive, physically, mentally, and spiritually. So if we adapt things, lalo na sa mental and spiritual, para baguhin ang ating principles, gawin natin kasi yun ang yun ang makakatulong para maging successful tayo sa buhay as per Bruce Lee. So we need to be like water para maging adaptive tayo sa buhay. We need to absorb, we need to be flexible, ganun. And ayun nga, in-apply niya sa pagiging martial artist. So train, meditate, and application ng mga learnings from his master Ip Man na Taoist or Taoism yung paniniwala. Number 4 is Ego is the Enemy by Ryan Holiday. Actually, isa sa mga hinahangaan kong author to si Ryan Holiday. Kaidaran ko lang to halos si Ryan. At ang galing niya ng sumulat ng book. Ang galing niya, ang galing niya researcher. At maka-stoic. So, stoicism yung kanyang topic. And Ryan Holiday, gamit ang stoicism at mga experience sa mga kilalang tao sa US at other countries na nare-research niya, pinapakita ni Ryan ang negative effect ng ego sa ating buhay. So, kaya ego is the enemy. Ito ang dahilan kung bakit pumapalpak ang isang tao kapag tumaas ang kanyang ego. So, we need to alisin ang ego at bawasan ito lalo kung magiging successful ka na or yumayaman ka na. If you have this bad ego, walang pinagkaiba, babaksak at babaksak. So, this is a good read, entertaining, at nakaka-change ng principle. Mawawala yung pagiging mayabang mo at maere. At dapat, stay humble, stay low profile. So, Ego is the Enemy by Ryan Holiday, a must read. Top 4 yan, guys. Number 3, The Daily Stoics by Ryan Holiday. So ito yung mga compilation of principles from Stoic people or Stoic teachers gaya nila Seneca, Epictetus, and Marcus Aurelius, yung emperor ng Rome. Mayahalin tulad ko tong book na ito sa Our Daily Bread ng mga Katoliko kasi daily reading siya, may date. So ganda, one chapter or one series per day, and one episode per day, blah blah blah. So ang ganda kasi mga virtues, philosophies, and mga good morals na ituro ng mga great Stoic professors nung araw na kinumpile ni Ryan Holiday at binigyan ni Ryan ng mga insights niya from his researches, and ayun nga, may mga examples siya para pagtibayin yung title ng bawat topic per day. So ang ganda, quick read at must buy if you want to have
a stoic principle in life. Yan. Ganda, makakatulong to sa pagpapabago ng yung principle sa buhay. Top 2 ko is The Meditations by Marcus Aurelius. To be honest, hindi to libro eh. Hindi talaga to intended for publication kasi this is a collective insights of Marcus Aurelius nung emperor siya sa Rome. Kumbaga yung mga mga na-encounter niyang insights habang siya ay nabubuhay, nagtatrabaho bilang emperor, kumbaga sa pakikisalamuha niya sa mga tao. So, sinusulat niya, parang dinadiary niya. Ngayon, nagkataon na nahalukay ito sa makabagong panahon, tapos kinumpile nila into a book. Kaya naging book siya, na-publish siya sa mga bookstore. But technically, hindi talaga itong book. Hindi ito in-intend ni Marcus na gawing libro para i-publish. Para sa kanya lang sana to. Pero ang ganda, this book is all about virtues, meditations about yung mga good manners, life principles, tapos sa mga sa mga na encounter niya, na mga mali, mga tama, ngayon sinusulat niya mga insight. Ang pinaka pangkalahatang tema ng book na ito is about may mga bagay tayong hindi na nakokontrol, parang ganun. Pero meron tayong kakayahan baguhin yung mga bagay na kontrolado tayo. And this is our mind, and this is our thinking. So, if we can control our mind para maging maayos, maging virtuous, good moral, and kumbaga justice, meron tayong justice, equal justice sa pag-iisip, magiging righteous person ka. So, a must read, ganda, promise, medyo matalinhaga, pero imagine, nagsusulat siya ng diary. I can relate on this man, Marcus Aurelius. This is my top 2 book. Sa aking top 1, this is from Epictetus, The Art of Living. So Epictetus is the teacher of Marcus Aurelius. So dito naka-base yung mga natutunan ni Marcus na simulat niya dun sa kanyang insights, yung meditations niya, na naging book nga. So this is all about virtue, good judgment, and mga stoic principles. Tapos, bilang stoic teacher, nakatema yung aklat na ito sa moralidad. So, morality. Tapos, ang kasiyahan ng tao ay nararapat nakabase sa virtues and good principle as per Epictetus. And quick read ang aklat na ito at napakagandang ulit-ulitin. Mayahalin tulad ko nga to sa Book of Proverbs ng Biblia, yung sinulat ni King Solomon. So, sobra, a must buy. Bilhin nyo to, murang-mura. Sa Shopee ko lang nabili. And again, this is the 7 books na makapagpabago sa inyong principles. Ito. 7 kay Vex King, Rolf Dobelli, The Art of Good Life, Be Water My Friend by Bruce Lee, Ego is the Enemy by Ryan Holiday, Daily Stoics by Ryan Holiday, everyday read to, and Marcus Aurelius Meditations and The Art of Living by Epictetus. At by the way, wala pa rin titibag talaga sa libro na to, the Holy Bible of the Christians. This is Kimmerman from Kimmerman Studio saying goodbye, God bless, take care, masalama, auf Wiedersehen, paalam sa inyong lahat, read to achieve, basa-basa pag may time.